Anong lasa ng kinakain mo? Sarap. Tinatanong ko siya guys, doon sa Ay, luto natin na escabeche kung okay. Kain daw tayo guys. May pusa nakabang. Kita nyo na? Nakabang yung pusa. Wow. At si Marco ay gumagawa ng cucumber lemon juice. Yan. Sabi mo rin yan. Okay na yan kung malinis. Skin. Okay? Tikman natin. Tikman natin ang escabechong. Ito na ang escabechong. Kain tayo guys. Ang sarap nito. Look at this. Nakuberan siya ng gulay. Kasi sinadya ko maraming gulay kasi marami kaming nabiling gulay. Kaya sabi ko, nasa isang tray na ang gulay at ang isda. Yun, nagkahalo na. Balanced diet. Seafoods and gulay. Plus juice na cucumber. Tapos mamaya kakain ng lanzones or rambutan. Ayan. Okay. Diba? Sabi natin magpakalusog. Ayan na guys. Gulay. Gusto ko yung gulay. Yan. Ako, maingay yung ang sarap ng isda. Magkagawa siya ng juice na cucumber at lemon. Ako maraming gulay guys para sa ganun. Hindi na ako magkanin yung gulay lang kainin ko. Masarap na parte yung ulo. Alis kayo, itong mga pusa naman, nataranta na. Mamaya kayo, kumain na kayo kanina eh. Hindi yung mga bituka. Yan, kaya tayo guys. Kain tayo. Kumakain ba kayo ng ulo? Yan Eh. Ang sarap ng sauce.
ka. Anong may kwento namin sa inyo guys? Ano bang latest balita dito? Wala eh. Puro pangit ang narinig kong balita sa TV about coronavirus. About coronavirus. Ano, bale 2,000 plus na, ang 2,666 ang bilang ng nangamatay na sa China. At nakaka-alarm na dahil may Filipino rin na nagkaroon din ng coronavirus na positive sa Singapore. Tapos, yung mga 400 plus na mga Filipinos na galing sa cruise ship ay nakauwi na today. Nasa Pampanga, sa Capas Tarlac pala. Yun, ang may balita ko. Kaya, maging maingat tayo. Maingat, laging maghugas ng kamay pag lumabas. Sabi ko guys, mag-ingat tayo sa coronavirus na nakaka-alarm na dahil na para dami ng mga nangamatay sa China, tapos pati Italy is affected na. Naku, Buong mundo na. buong mundo na yata. Pati Iran, meron na rin. Naku, talaga, pakalat na. Tapos, ano pa ba yung balita ko? Wala na. Ano, isang gabi, namatay yung aso dyan sa kalsada. Yun ang may balita ko. Naawa kasi kami, kasi yung may-ari niyan is yung neighbor namin na salbahe. Ayan, baka mapanood nyo ito. Salbahe naman talaga. Kaya pinakapitan namin yan dahil stalker. Dahil, yun nga, may pagkamayabang guys. Kasi daw, hepe nga daw siya, ex-chief of police dito sa Tagbilaran City. Kaya pinagyayabang niya, tapos ngayon pensyonado raw siya, na 50,000 ang pension niya. Yun mga pinagsasabi sa amin, di naman namin tinatanong na sa amin dito ay nistubro na kami ng gusto. Pinagsabihan namin na itali yung kanyang aso. Anong nangyari ka ng isang gabi? Ang lakas ng dang gumanon. Pumunta kami kaagad at sinilip namin kung ano yung tumunog ng ganun dun sa kalsada. Nakita namin yung aso niya guys, nakakaawa, patay talaga. Patay ka agad-agad. Kasi pinapakawalan niya pag to and fro, ganun, pabalik-balik lang dito sa kalsadang to. Kaya yung mga aso rin namin nabubulahaw, lalo pag gabi, dahil pumupunta yung aso nila diyan sa gate. Oo. At nag-iingay din yung mga aso namin, minsan late at night. Tapos, meron ding mga standby dyan sa vacant lot na yan. Problema ko talaga, hanggang ngayon, problema ko, itinawag ko naman sa CTMO ng Tagbilaran, yung mga traffic enforcer, dahil alam ko, bawal yung wing na istambayan. Tapos may papakita ako sa inyo guys. Sorry, ipapakita ko ito talaga. From here, makita nyo. Paano ba? From my window, yan, makita nyo, yan oh, nasa sidewalk. Tama ba yan? Ayan, pinakita ko talaga guys. Patunay na totoo lahat ang mga sinasabi ko. Dahil dito sa amin, dito sa wing na vacant lot na yan, ay nilagyan ng DPWH ng parang space na maging wing. Kung halimbawa yung mga sasakyan ay mga driver ay gustong medyo mag-stop over para siguro magpahinga or mag-stop over para kumain, parang binigyan ng space doon. Tapos, itong lote na ito ay hindi naman for public talaga yan. That is private. Private. Kasi may nagpa-survey niyan last 6 months ago. Ewan ko kung nasaan ang owner niyan. Basta sinabi sa amin, sinabi yung pangalan eh. Pero hindi ko nalang banggitin. Tapos, yung nagtitinda dyan, it's unfair kasi bakit siya pwedeng magtinda dyan ng ganyan? Delikado, likuan, highway, tapos, ay naku, ewan, ang dami kong pwedeng, ang daming disadvantages eh. Merong mga nagtitinda sa palengke, nagbabayad ng buwis, nagbabayad ng pwesto, at, anong pangalan nito? Nasa law yan na hindi ka pwede dyan talaga dahil yan ay para sa mga sasakyan.
highway ito. This is Bohol National Highway. Yang kalsada na yan. Ay hindi ko alam kung bakit tumawag ako for how many times sa CTMO, hindi ako pansinin. And then isa pa, yung vacant lot na yan, istambayan every weekend yan, Saturday. Hindi naman every weekend, pagka yung mataon ng after payday, yan, mga after payday. Naku, ang daming sasakyan po dyan. Ang daming nagiinuman. Tapos pag nagtapon ng bote, blang blang, Diyos ko ano naman yan. Tapos yung motorsiklo nila, napakaingay at nakakabulahaw. Dahil hanggang 3 o'clock doon sila dyan nagsisigaw-sigaw. Kung gusto niya ilagay ko pa dito ang video na nandun ba yung, kasi may video yan eh. Binidyo namin yan, pasigaw-sigaw pa sila, tapos pasa-pasa ng, alam ko kung ano yung sigarilyo nila. Meron ako eh, sa video ko kung na-delete na. Tapos, ewan ko kung ano yung pinapausok nila, tapos pasahan ng mga basong ganyan, inuman, tapos, gumaganon sigaw-sigaw. Oh my God. Tapos yung tugtog, boom, chug, yung baho ba na talagang Kumakanta pa sila kamo ah. kumakanta, tsaka yung chug, 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 ganyan. Tapos, ang ingay-ingay. Kaya libre man good, wala eh, libre lahat yan. Hindi lang libre. Ibig kong sabihin, hanggang at least man lang hanggang 9 o'clock, no? Pero kung hanggang doon, ay naman, maawa naman yung mga nandyan sa pesto. Please lang, maawa naman kayo sa amin. Kami nabubulahaw, lalo na sa amin na hard workers na hindi katulad nila, hayahay siguro, mga masarap ang buhay nila at nandyan lang sila sa lansangan, naglalasing-lasing at nagbibisyo-bisyo. Kami dito ay seryoso sa pamumuhay. Ayaw naming magutom, ayaw naming mangutang, ayaw naming kung saan-saan manghingi. Kaya kami naningkamot, nagpupuyat din kami minsan pero hindi gano'n, up to 3. Ano ba yan? Grabe naman. Please naman, maawa naman kayo mga taga-Tagbilaran City Yung Government. barangay yata ang meron, sabi ng pulis, di ba? Barangay ano, ng kontak eh. Nung tumawag ako twice akong tumawag sa CTMO, police pala, hindi CTMO. Ang CTMO is that City Traffic Monitoring. Yung hinihila yung sasakyan, bitaw na ano. Ayan, monitoring office yun, yung CTMO. Ang sa akin lang, sa police, tumawag ako ng about mga launa, nandiyan naman, naka-record eh. At ang nakasagot sa akin ay, i-mention ko ba? Hindi na siguro. Yung police. Kaya mo na. Ang sabi sa akin ay, hindi raw sa police ko ireklamo yun. At kailangan daw akong pumunta na lang sa kabarangay. Pag nag-meeting daw ng barangay, doon ko palang ireklamo. Ano ba itong problema namin? Hindi ba masolve ito? Ewan ko. Sino kaya makatulong? Hindi ko na alam. Saka meron pang nagpaparking dyan, 24 hours ka ah. At saka, yung kapitbahay namin na mayabang na ex-chief, yan. May patunay ako. Araw-araw na bibidyohan, araw-araw na napicturan yan ang kanyang multicab, yung sasakyan niya. Nandyan lang overnight, minsan maghapon, overnight, nandyan lang. Ginawa niyang parkingan yung corner namin at yun nagsisilbi niyang tungtungan dito pag sumilip dito sa amin kasi stalker nga. Ang sakit sa ulo ng mga kapitbahay at mga kababayan natin, walang disiplina. Kailangan magkaroon ng disiplina. Oh my God, makapagsalita na naman ako at ako na naman ang masama. Alam ko, ako na naman ang masama. Ano nang gawin natin? Maganda ba yun? Mag-comment, please. Please, maawa kung sino man ang makarinig dyan. Meron ba kayong magawa? Meron ba kayong connection kung kanino tayo magsumbong? Ewan ko sana tayo magsumbong, wala namang pumapansin sa atin dahil maliliit lang tayo. Sino ba tayo? Naglagay na siguro. Kasi hindi na inaalis eh. Duda lang naman namin. Siguro yan ay nakapagbayad na sa barangay, naglagay na. Pero yan ay hindi dapat yan dahil curve. Kurbada at dito dumadaan ng bus, malalaking trucks, tapos Saka yung highway ang highway. nakakaano dyan yung bitaw yung meron mag-stop sa sasakyan. Kalitas bibili doon tapos meron mga Kaya nga, susunod pa, di ba? halimbawa, may gustong bumili, stop. Mamaya, mayroong susunod, naka-double stop, park pa. Ay wala silang disiplina nagdo-double park pa. Kung saan nag-stop,
highway yan eh. Liliko eh. Pagliko niyan, mamaya may mabangga. Hintayin pa ba natin? Hintayin natin na may mabangga bago pa ma-alarm. Yung matanda, tingnan mo. Yung sinabi namin na aso niya, Itali niya, namatay na. Oh. Ang huli na, Hindi, alam ang mo yan, pagsisisi marami nang- ay nasa bandang huli. Marami nang namatay na aso yan. Oo nga. Oo, marami. Puro Every panggalan time na dyan. may aso yan, patay kasi ganyan. Naayaan niya sa labas kasi. Sabihin nyo, nagmamagaling ako. Ay, ewan. Sinasabi ko na ang totoo. Sex man, cross my heart. Ang God ganyan. Ewan. Hindi ko na alam ang gawin ko at sasabihin ko. Sorry guys. Pero ako ang kain ko na yung ulo. Ah, Yeah, oo. Ito, ayos mo na. Ayos. mm, Mahaba na yata ito. mahaba na. Mahaba na. Okay, paalam na kami guys. Itong mukbang na ito ay madrama. So, this must be, the title must be, madramang mukbang? Ano ito? Yung istorya ng buhay. Ganun talaga, reality ang sinasabi ko. Oh. Ayaw kong gumawa ng istorya. Nakita nyo naman, Oh, ibinidyo ko, yung nagtitinda nandun. Ganun. Walang magawa, ganun na lang. Hintayin pa ba natin may magkabanggaan dyan? Kasi minsan, dumadaan niya, sabay-sabay yung bumibili dyan. Meron ako naririnig, yung mga truck na malalim, beep! Gumaganon. Beep! Ibig sabihin, nai-isturbo yung daan nila. Hindi maganda yan. Magalit man kayo, pero alam ko, tama ako. Bahala kayo. Bahala kayo. Okay guys. Thank you so much. Enjoy lang natin. Kahit ganyan sila, bahala na sila. At ito na yung ginawa ni Marco. Ang sarap guys. Let us drink. Cheers. This is cucumber with lemon. Ang sarap. So refreshing. Okay. Bye-bye. Thank you guys. See you again next time. Love you guys.